Naging draw ang sagupaan ng dalawang sword pero sa tingin ni Inuyasha na kung magaan lamang ito, matatalo niya agad si Kay Jinbo. Sa muling sagupaan ng sword akala ni Kay Jinbo na matatalo niya si Inuyasha ngunit nang laksan pa ng Tokijin ang lakas nito, hindi na kaya ni Kay Jinbo ang lakas ng sword kaya naglaho siya at nadurog. Hindi pa nawawala sa Tokijin ang evil aura nito at hindi ni Totosai kayang hawakan. Tanong pa niya kung sino ang nag-utos kay Kay Jinbo na gumawa ng ganitong sword. Sinubukan ni Inuyasha na gamitin ang Tetsaiga upang sirain ang Tokijin ngunit walang saysay. Napagdesisyonan nila na umalis na lamang dahil kapag dumating ang taong nagpagawa ng sword at nakayang gamitin ito, hindi kaya ni Inuyasha na kalabanan ito. Ngunit hindi pumapayag si Inuyasha na umalis at maghihintay siya doon. Nagdesisyon na lamang sila na maghihintay sila sa lugar hanggang bukas ng umaga. Samantala, pinuntahan ni Kagura si Sesshomaru. Sabi ni Joken kay Sesshomaru na si Kagura ay parehas ng amoy ni Narako at si Narako ang dahilan kung bakit muntikan nang mamatay si Sesshomaru dahil sa kamay na binigay nito na may jewel. Ininform ni Kagura kay Sesshomaru na malapit lamang sa kanila ang Tokijin at bago umalis, sabi ni Kagura na kay Sesshomaru ang sword na ito at kuhanin niya na. Habang naghihintay, sabi ni Miyoga kay Inuyasha na huwag na nitong hahayaan na masira ang Tetsaiga, sagot naman ni Inuyasha na oo. Sabi ni Miroko kay Kagome na sabihin na ba nila ang dahilan kung bakit kailangan ni Inuyasha na hindi hayaan na masira ang sword ngunit hindi rin alam ni Kagome. Sabi naman ni Miyoga na huwag nilang sasabihin dahil kapag nalaman nito ang sikreto maaaring aasahan na lamang ni Inuyasha ang demon powers niya sa paglaban at hindi na niya gagamitin ang Tetsaiga. Nakumbinsi si Miroko na huwag na lang sabihin. Lumapit si Totosai kay Inuyasha at sinabi na ang dahilan kung mabigat ang Tetsaiga ay dahil sariling fang ni Inuyasha ang ginamit dito. Sa simula, ang Tetsaiga ay gawa sa fang ng tatay nito at ibig sabihin, kapangyarihan ng tatay ni Inuyasha ang pumoprotekta sa kanya. Ang paraan lamang para gumaan ang Tetsaiga ay i-master nito ang lakas ng sarili niyang fang para maprotektahan ang sarili niya. Kapag na-master ito ni Inuyasha, dito malalaman ni Inuyasha ang tunay na lakas niya. Biglang dumilim ang ulap dahil dumating si Sesshomaru at balak niya nang kunin ang Tokijin dahil siya ang nagpagawa nito kay Kay Jinbo. Binigyan ng babala ni Totosai si Sesshomaru na huwag kukunin ang Tokijin dahil mapoposes rin siya ng evil aura nito. Hindi nakinig si Sesshomaru at pagkakuha nito ng sword, hindi siya nasapian at ang evil aura ng sword ay nawawala. Sumugod si Sesshomaru sa kapatid niya dahil gusto niyang may suriin. Pumalag naman si Inuyasha at nasangga ang atake ni Sesshomaru ngunit dahil hindi pa master ni Inuyasha ang Tetsaiga, nahihirapan siya. Balak ni Sesshomaru na suriin ang transformation ni Inuyasha. Si Inuyasha naman ang sumugod ngunit nasangga ni Sesshomaru ito at pinatalsik palayo kay Inuyasha. Inutos ni Miyoga kay Inuyasha na bilisan niyang kunin ang Tetsaiga ngunit hindi nakinig si Inuyasha at sinabing hindi na niya kailangan ito at sumugod. Ginamit ni Sesshomaru ang teknik ng Tokijin at napatalsik nito si Inuyasha. Dahil papatayin na ni Sesshomaru si Inuyasha, biglang naramdaman ni Sesshomaru ang ibang amoy ng dugo ni Inuyasha. Nakita nito ang pag-transform ni Inuyasha at inutos ni Totosai kay Kagome na kunin nila si Inuyasha at tumakbo. Nagbuga ng apoy si Totosai upang hindi makalapit si Sesshomaru kay Inuyasha at pinaupo naman ni Kagome si Inuyasha para bumalik sa normal. Kinuha nila si Inuyasha at tumakas. Tanong ni Joken kay Sesshomaru kung bakit hindi niya sila hinabol. Sa isip ni Sesshomaru, natakot siya ng saglit sa pag-transform ni Inuyasha at hindi siya makapaniwala dahil ngayon lamang siya natakot. Samantala, nanunood si Kagura sa laban at namamangha sa lakas ni Sesshomaru. Sa tingin niya na kaya ni Sesshomaru na mapatay si Narako at gusto niyang makuha ang puso niya kay Narako dahil ayaw niyang maging tagapagsilbi lamang kay Narako. Habang naglalakbay muli si Inuyasha, dumating ang karibal niyang si Koga at tinatanong kina Inuyasha kung alam ba nila kung nasaan ang palasyo ni Narako. Sagot ni na Inuyasha na hindi nila alam at kung alam man nila, inatake na nila ito matagal na. Sabi pa ni Inuyasha kay Koga na hayaan na lamang niya na sila na ang bahala na maghiganti sa mga kasamahan niyang namatay dahil kay Narako at ibigay ang jewel na nasa parehong binti ni Koga. Inatake ni Inuyasha si Koga ngunit madali lamang nakaiwas ito.
Umalis na lamang si Koga at ipinaubaya niya muna kay Inuyasha ang pagpoprotekta kay Kagome hanggang sa mapatay niya raw si Narako at huwag na huwag daw niyang gagalawin ang magandang katawan ni Kagome. Kinagabihan, sa may bundok, nakita ni Koga ang mga bubuyog ni Narako kaya niya sinundan ang mga ito. Sa pagtakbo, nakasalubong niya ang demon puppet ni Narako. Sa galit, alam niyang si Narako ito at papatayin siya ni Koga. Ngunit sabi ni Narako na hindi mangyayari iyon dahil ipapakain niya si Koga sa mga bago niyang incarnations. Nilabas ni Narako si Juromaru sa kulungan nito at unang umatake si Koga ngunit nasakal siya ni Juromaru. Nakatakas naman si Koga sa pagkakasakal at namangha dahil mas mabilis sa kanya si Juromaru ngunit ang pinag-aalala niya ay ang maskara nito sa bibig. Naamoy ni Inuyasha ang amoy ni Narako kaya sinundan ni Inuyasha kung nasaan ang amoy. Nagmamadali si Inuyasha dahil naamoy niya rin si Koga at hindi niya hahayaan na maunahan siya sa pagpatay nito kay Narako. Nakasalubong niya si Koga at hindi siya pinapansin ni Koga dahil tumatakbo ito kay Juromaru. Nakaabot si Juromaru sa kanila at inatake nito si Inuyasha. Biglang naglaho na si Koga at iniwan si Inuyasha. Tinanggal na ni Narako ang seal ni Juromaru ngunit sinira ni Juromaru ang demon puppet ni Narako. Nagulat si Inuyasha na nasa bunganga nito at sinabi ni Narako na kapag natanggal ang seal ni Juromaru, hindi nila ito mapipigilan at papatayin ang kahit sino man na nabubuhay. Sumugod si Juromaru at nasuntok ng madali ni Inuyasha ito. Sumugod naman si Inuyasha ngunit siya naman ang natalo at nasugatan. Nagtataka si Inuyasha kung kaya ba ni Juromaru na baliin ang kanyang braso at magalaw ito. Pagkabalik ni Koga sa mga kasamahan niya, alam ni Koga na matatalo si Inuyasha kay Juromaru dahil may masama siyang kutob dito. Natuwa naman siya na matatalo si Inuyasha ngunit sabi ng mga kasama niya na kung matatalo si Inuyasha, nasa panganib ang pinakamamahal niyang si Kagome. Biglang napaisip si Koga at bumalik agad kina Inuyasha. Sa paglaban, ginamit ni Inuyasha ang Tetsaiga at akala ni Kagome na naputol nito ang kamay ni Juromaru ngunit nararamdaman ni Inuyasha na wala siyang nahiwa. Nakita nila na hindi kamay ni Juromaru ang naputol dahil may kasama si Juromaru at umatake mula sa lupa. Nagpakilala ang isa bilang Kageromaru at siya ay nakatira sa tiyan ni Juromaru. Gagamitin sana ni Miroko ang wind tunnel sa dalawang ngunit mabilis na umatake si Kageromaru sa kanya. Ginamit ni Sango ang Hiraikutsu ngunit pinatalsik lamang ito ni Juromaru. Umatake sa likod ni Sango si Kageromaru ngunit prinotektahan siya ni Miroko. Nagamit na ni Miroko ang wind tunnel ngunit mabilis na nakaalis si Kageromaru sa pwesto niya. Sinugod ni Juromaru si Miroko at tinulungan naman siya ni Inuyasha. Habang nakatago, nakita ni Inuyasha si Kageromaru sa likod ni Kagome habang papalapit sa kanya si Kagome. Hindi na aabot si Inuyasha para matulungan ito buti na lamang naprotektahan ni Koga si Kagome. Nainis si Koga kay Inuyasha dahil nilagay ni Inuyasha sa panganib si Kagome at hindi na nakipagtalo pa si Inuyasha at nagpasalamat. Pagkakita ni Koga kay Kageromaru, siya ang nasense nitong kakaiba kanina. Pinaalalahanan ni Miroko si Koga na mabilis. Si Kageromaru ngunit confident si Koga na walang makakatalo sa kanya sa bilis. Umatake si Koga ngunit nakaiwas si Kageromaru. Sunod, umatake si Juromaru sa likod ni Koga ngunit prinotektahan siya ni Inuyasha dahil sa kanya ang laban kay Juromaru. Sumugod si Juromaru at nakagat si Inuyasha sa braso. Sa paghabol, naaabutan ni Koga si Kageromaru at nagawang sipain ngunit pagkasuntok, nawala ito. Nagtago ito sa ilalim ng lupa at inatake si Inuyasha kaya nakaatake rin si Juromaru at tumalsik si Inuyasha. Nagtago ulit si Kageromaru at nagawang sugatan ang binti ni Koga kaya hindi makatayo at si Inuyasha naman ay walang malay. Sabi ni Kageromaru na sunod niyang papatayin si Kagome ngunit biglang nagising si Inuyasha at nagalit si Koga at sinabing huwag gagalawin si Kagome. Hindi nakinig si Kageromaru at hahabol sana si Koga ngunit pinigilan siya ni Juromaru. Pagkaatake kay Kagome, nakatayo si Inuyasha upang hiwain ang isang matulis na kamay ni Kageromaru at pinalayo kay Kagome. Nagulat si Sango dahil biglang nakaya ni Inuyasha na buhatin ang Tetsaiga gamit lamang ang isang kamay at sagot naman ni Miroko na dahil galit si Inuyasha, nakalimutan na nitong maramdaman na mabigat ang sword. Pumunta na naman sa ilalim si Kageromaru habang si Koga ay umiiwas sa mga atake ni Juromaru.
Nagpatuloy ang laban ng apat at sabi ni Miruko na kapag nagpatuloy ito, hindi na makakaya pa ni Inuyasha na lumaban at hindi rin nila alam kung saan manggagaling ang atake ni Kagero-maru mula sa ilalim. Biglang may naisip si Sango na paraan para mahuli nila si Kagero-maru mula sa lupa. Hiniram ni Sango ang staff ni Miruko at nilagyan ng poison ang dulo ng staff. Binato ni Sango ang staff sa lupa at lumabas na si Kagero-maru dahil sa lason. Kahit na ganoon, hindi pa rin nila mahuli si Kagero-maru at pinatalsik ni Juro-maru si Inuyasha kay Koga. Sinugod ni Koga si Juro-maru habang si Inuyasha ay hindi masense ang presensya ni Kagero-maru. Bigla niyang naisip na baka nagtatago ito sa loob ng tiyan ni Juro-maru kaya pinapa-atres niya si Koga ngunit hindi nakinig si Koga. Sumugod na lamang si Inuyasha at pinapatabi si Koga baka mahiwa niya ito. Lumabas na si Kagero-maru sa bunganga ni Juro-maru at nakatakbo ng mabilis si Koga kaya nakatakas siya sa hiwa ni Inuyasha kina Kagero-maru at Juro-maru at ang dalawa ay naglaho. Nainis si Koga dahil balak din talaga siyang patayin ni Inuyasha kanina. Ngunit prinotektahan ni Kagome si Inuyasha at sinabi na alam naman ni Inuyasha na sa bilis ni Koga, makakatakas siya. Pinapauwi na ni Kagome si Koga kahit ayaw ni Inuyasha dahil maglalaban pa sila ngunit sabi ni Kagome na kailangan niya munang magpagaling. Nakinig si Koga kay Kagome at sinabi na kapag nasa panganib si Kagome ay pupunta si Koga para sa kanya. Nagalit na naman si Inuyasha dahil pinatakas na naman ni Kagome ito at nagseselos na naman kaya nag-away na naman sina Kagome at Inuyasha.